Duterte panagutin ang sagot natin ay ikulong, ikulong. Sige po. Kasi mo. Sige. Duterte panagutin. Ikulong, ikulong. Duterte panagutin. Ikulong, ikulong. Ikulong, ikulong. Duterte panagutin. Itigil ang pamamaslang. Kalumang ipaglakad. Ayan, magandang gabi mga kababayan. Ito po yung pinagtatalunan po ng marami. Tinatanong po nila kung sino po talaga ang may utak at mastermind sa pagdakip kay Tatay Digong, na tila binenta daw si Tatay Digong at kinidnap. Alam nyo mga kababayan, ito po yung laging naglalaro sa isipan natin. Ano nga ba ang tunay na motibo sa pagdakip kay Tatay Digong? Sabi po nila mga kababayan, matagal na daw ito at si Senator Trillanes pa daw ang talagang nag-file dito sa ICC. Kaya nadakip ito. Pero mga kababayan, pakinggan po natin itong pasabog ni Tatay Digong. Si BBM ba talaga ang may pakana dito mga kababayan? Panoorin po natin. Let me be very clear on this. Marcos has nothing to do with the ICC. Huwag na natin bigyan ng importansya ng ICC. Let me just address the Filipino people for once. If there is anything that I did, it was because I did it for my country. Kung tingin ng iba tama, kung tingin ng iba mali, wala akong pakialam. Basta ginawa ko para sa bayan ko, para sa mga anak ko. Ayon kay Digong, matagal nang nanghihimasok ang ICC sa Pilipinas kahit hindi pa man Pangulo si Marcos. Dagdag pa nito, kung may ginawa man siya noon na kailangang imbestigahan, ginawa niya ito para sa bayan. Alam niyo mga kababayan, sinasabi po ni Tatay Digong na wala po talagang kinalaman si BBM dito. Tignan nyo mga kababayan kung gaano kabait si Tatay Digong. Wala po talaga siyang sinisisi kahit sino. O tignan nyo naman mga kababayan, kahit yung mga pulis niya, wala siyang tinuturo. Talagang sinabi niya dito na ginawa lang niya itong trabaho niya para sa kanyang bayan. Kung makasuhan ako, kasuhan ako. Talagang si Tatay Digong talaga, napaka talaga. Tunay talaga ito na na leader at talagang mahal na mahal niya ang mga Pilipino. Tignan niyo mga kababayan, pansin niyo, wala siyang hindi siya nagtuturo kung sino ang may kasalanan Talagang lagi niyang sinasabi na aakuin niya lahat ng mga kasalanan. Kahit na hindi naman talaga siya mismo yung pumunta doon sa lugar kung saan napatay di umano yung mga drug addict na tinamaan ng kanyang batas. Tignan nyo po mga kababayan. Napakabait ng ating Pangulong Duterte. Tignan nyo, hindi niya sinisisi si BBM na siya yung may utak ng pagkakaaresto sa kanya. Sabi niya, walang kinalaman si BBM. Tignan nyo mga kababayan. Wala po talaga siyang hindi po siya marunong magturo, hindi po siya marunong damay-damay. 'Di ba mga kababayan? Kaya nakakabilib po itong si PRRD kahit ganito po kabargas na gaya ng sinasabi ng iba na matapang, walang awa, Hitler ng Pilipinas, mamamatay tao. 'Di ba? Tignan niyo mga kababayan. Napakabait na Pangulo ito na talagang gustong-gusto ng mga kababayan natin. Lalong-lalo na yung mga nasa abroad na mga OFW. Pag nakikita nila si Tatay Digong, talagang kinikilig sila at talagang yung pagmamahal ng mga kababayan natin dun sa abroad, talagang tunay talaga. Tignan nyo, nung inaresto si Tatay Digong, lahat ng mga nasa Netherlands na mga kababayan natin, galing pa sa iba't ibang mga bansa, para makita lang si Tatay Digong, para ipakita yung suporta nila sa kanya. Kung meron talagang kasalanan si Tatay Digong,
dilitisin dito sa Pilipinas. Hindi yung kukunin pa ng ibang bansa para doon litisin. Wala ba tayong justice system dito? Mababang uri ba yung ating batas dito? 'Di ba dapat pag problema ng Pilipinas kaya nating lutasin ito na hindi na kailangan na alalayan pa tayo ng mga puti, 'di ba mga kababayan? Ang mga nagrereklamo lang naman kay Tatay Digong mga kababayan, ito yung mga tinamaan talaga. Nakita nyo naman na may nagreklamo daw ng mga biktima. Tignan nyo po yung mga nandoon. Yung mga kumakalat sa FB. 'Di ba? 2024 na namatay na. Aba, sinama sa EGK daw. Kilala nyo po si Aling Sheila na sinama yung picture ng anak niya na sinasabi na biktima daw umano ng EJK. Pero inilaglag siya ng kanyang kapitbahay, mga kababayan. Aling Sheila, wag ako ha. Yung anak mo namatay noong 2024. Yung parang punerarya, mga kababayan. Nag-comment doon yung tao na kapitbahay ni Aling Sheila. Basahin po natin, mga kababayan. Viral po ito si Aling Sheila. Para po makita nyo, yung ibang mga witness nila ng mga picture na ipinapakita nila, 'di ba, na media pa yan? Yung mga picture ng mga dala nila, yung iba doon, mga kababayan, planted. Pakinggan natin, mga kababayan. Ito. Nakakatawa, mga kababayan Aling Sheila, pinahamak ka ng ABS-CBN News. Binabasa ko lang po ito ha. Malaki pala ang bigayan, balato naman dyan. Tignan natin, mga kababayan. Sabi nung nakakakilala kay Aling Sheila, tigilan mo kami, Aling Sheila. Yung anak mo, adik. Magnanakaw. Pinatay yan nung last year. Pinatay yan nung last year lang. Na si yung pangulo ngayon na presidente. Hindi time ni Duterte yan. At napatay yan ng anak mo. Pinatay yung anak mo ng kapwa adik dahil ng 11. Magkano yan? Yung naka-red sa picture frame, tiga dito sa amin. Wag ako. Di ba, Drake Angeles? Tignan nyo, mga kababayan, Ayan, makikita nyo. Yung mga nandito, may caption kasi, "Gone but never forgotten. Mothers and wives of drug war victims hold up photos of their loved ones a day after the arrest of former President Rodrigo Duterte." Tignan nyo, mga kababayan, pinost ito ng ng talagang anti-Duterte na mainstream. So, yung mga nandito, mga kababayan, idinamay po nila yung mga namatay daw sa EJK, pero 2024 namatay. Ay, tigilan mo ako, Aling Sheila. Yung anak mo, adik, magnanakaw. Pinatay yan nung last year lang, na panahon ng kasalukuyang presidente. Hindi time yan ni Duterte. Pinatay ang anak mo ng kapwa adik dahil ng 11. Magkano yan? Wala bang basag dyan? Yun. Lumabas din ang mga katotohanan, mga kababayan, na ilan sa mga witness daw na mga magulang nung mga na EJK, tila lahat na lang ng mga namatay, kahit hindi panahon ni Duterte, isinama sa mga picture-picturan para magmukhang dumami yung mga biktima daw ng EJK. Kaya Aling Sheila, binuko ng kanyang kapitbahay. Tignan nyo, mga kababayan. Kaya itong mga nagre-reklamo, mga kababayan, mukhang nabayaran ang mga ito. Tignan nyo si Tatay Digong. 'Di ba? Hinuli. Wala pong due process. Basta na lang sinakay na kala mo kinidnap.
'Di ba? Tignan nyo, walang kalaban-laban.